Hello and welcome sa panibagong episode ng SEO Kwentuhan kung saan pinag-uusapan natin yung mga lighter topics ng SEO. At medyo trending itong pag-uusapan natin ngayon, Coach Okay. Angelo. Oo. So ako si Angelo, hindi na gano'n, no? Hindi na ako nag-intro. Pero yan na, yung pag-uusapan natin in today's podcast, yung medyo mainit-init pa. Mainit-init pa to, no? Ilang weeks pa lang Mm. sa recording natin. So, yung KMJS special na kung totoo ba yung 6 digits na sinasabi ng VA na andon sa sa ini-interview nila. So, Mm. yan. Hindi ko siya napanood actually, Sir Gab. Nakikita ko lang siya sa mga threads sa Facebook. And yung sa TikTok, parang niro-roast ng maigi yung yung VA na kumikita raw ng Hindi ata 6 digits lang, parang half a million ata yung Oo, dinedeclare nila. yan, half Tama a ba? million. Oo. Tama, tama. So, yun. Baka may gist ka dun, sir. Babigyan mo akong background. Alright. So, ako, napanood ko to, yung episode na to, and medyo, I would say, nakarelate talaga ako. Tapos, Mm. maganda rin to yung pag-usapan kasi parang, ano siya kaduktong siya nung mga nauna nating episode, no, yung mga how I become, how I earn a million in Ah, SEO, okay. ganyan. Oh, Tapos yung yung sa'yo first. naman, yung first million. Oo. Tapos dito naman medyo general naman yung specialization kasi VA virtual assistant. Hindi lang Pero SEO. dun naman talaga tayo lagi nag-i-start as a virtual assistant, I would say. Ewan ko lang kung meron dito yung mga ano na agad, SEO na kaagad yung nakuha nila. Astig Mm. kasi pag ganun parang right off the bat, nandun ka na agad sa specialization mo. Oo. Ang Ako galing. kasi, hindi ako kasi nag-start talaga ako as a VA nung Mm. hindi pa uso kasi yung masyado yung online job noong time na yun, mga 2016 yan. After ko Mm. mag-work ng 2 years sa corporate job, doon, nainganyo ako nung girlfriend ko that time, misis ko na siya ngayon. Siya yung una nag-start ng freelancing, no, sa Odesk. Yun pa yung gamit niya. Tapos ang mga ginagawa Mm. niya doon, mga web development task na parang part-time. And then na-hire kami sa isang SEO, hindi naman siya SEO agency, parang agency siya na Black Hat. Wow. Yan. Mm. Oo, yun yung pinakauna ko naging freelance career. Yung parang minamanage namin mga 500 BBNs tapos may mga money websites kami na doon kumikita yung boss namin. So parang Mm. doon ako sa SEO department na punta. Kaya kumbaga related yung aking experience doon sa na pag-workan ko na. Pero VA pa Mm. rin yung tawag sa amin time na yun SEO VA. Mm. Ngayon nawala na yung no, yung VA sa parang SEO na lang kahit na remote ka. Parang Oo, ganun. hindi na nila masyadong sinasabi yun. Kasi nga, aywan, siguro pagdating na din ng mga courses or may yung mga nagtuturo na nagbapalitan na yung mga pangalan ng job Mm. description talaga along the way. Kasi dati nga, hindi pa uso eh. Ngayon, medyo marami ng nagaganito sa agency, Mm. sa ano natin, industry. Mm. Ay, yung VA Okay. sir dun sa video ng KMJS, ano Mm. bang ano niya? Ah, General VA siya or executive siya or what? Hindi siya specific na sinabi, pero I think Mm. yung based dun sa image na nakita ko, parang copywriting, VA eh. Mm. Ganun yung ano niya, Copywriting. so parang medyo malaki talaga yung rate nun kapag Mm. yun yung expertise mo, 'di ba? Pero I Mm. think nabanggit din doon na nag-start talaga sila as mga virtual assistant na nag Mm. nagko-cold email sila, ganun, mga Oo. kung ano-ano pa na ginagawa ng mga Outreach. kung Mm. ano-ano pa ginagawa ng mga VA. So Mm. yung issue kasi dito, dun sa KMJS na feature siya nung I think mga first week na October to eh. Sabi dito, magkapatid na panay instant pansit canton lang ang kinakain noon. Ay. Nakapagpundar ng bahay, kondo at sasakyan ngayon Ayos, dahil sa ayos. kanilang trabaho. Parang Ayun ano yung daw, headline. yun daw, yun yung Oo. headline. Gaano daw Oo. ba ka-challenging ang trabahong ito? Kumbaga Oo. dun pa lang sa, alam mo yun, siguro Hinahype ka. catchy, hype talaga kagad. Pero, Oo. ano ba? Ganito naman kasi talaga sa media, 'di ba? Sa mainstream Mm. media. May intindihan mo Mm. din sila. Ayun nga. Kaya medyo nag-create siya ng hindi magandang connotation sa Sa- industry natin, especially sa Mm. freelancing world. Okay. Pero anong initial reaction mo, sir, nung napanood mo yan? Ano, yung What? honest Ganun. opinion. What? Hindi, hindi. Sa akin parang parang
hindi ko masabing nagulat ako or what, na parang attainable naman kasi talaga yung Mm. ganon. Nung umpisa, hindi ko napansin na ganon ka ano siya, na ganon siya ka-hype. Kumbaga, as a agency owner din kasi, alam ko na agency owner na din sila ngayon, kaya sila kumikita ng ganon. Okay, Oo. okay. So, alam ko naman na as a VA, hindi mo talaga kaya makuha yung ganong rate kung kunyari isang job lang yon Kliyente. tapos Oo. oo. Ano kaya yan? Siguro sa mga specialization pa rin hindi pa rin sa VA na Mm. general eh. Like magsasabi ako ng example na trabaho na aabot ng ganon. Sa tingin ko yung mga cybersecurity na work from Mm. home job. Yan, baka umabot sila ng isang trabaho, meron na silang 500,000, baka merong ganon per Oo. month. Meron pa Pwede. yung mga developers, yung mga Java developers na ganyan, mga Mga engineer talaga na, ano? engineers talaga Mm. na malalaking company yung magpapasweldo sa'yo. Yun, pwede yun. Mm. Pwede nga. Ano ba yung nang nakita ko na lang kasi dun sa parang mga threads, yung explanation na lang din nila. No? Oo. Oo. Siguro pwede nating himayin yun. Ano ba yung naging Mm. explanation nila dun, sir? Lately Kung- kasi parang naglabas nga sila ng statement, yung Oo, parang magkapatid na ganun. yun, after. Mm. And yung statement nila, hindi ko naman parang narinig ko naman siya dun sa KMJS. Hindi nga Mm. lang siya ganun yung pagkakasunod-sunod. Na-emphasize. O, tsaka hindi siya masyado Mm. na-emphasize. Oo. So sinabi naman niya doon na parang 3 to 4 years siya nagtrabaho muna, parang Mm. kumuha ng skills, nag-upskills, nag-ano ng mga clients sa Upwork. Bago niya na-achieve yung 6 digits na 500K a month is Mm. ano muna sila ng kapatid niya, parang tinuruan niya tapos nag-gather na sila ng Mm. client base. So meron na, ibig sabihin, meron na silang agency ng time na yun, VA Ah, agency. okay. Di ko lang Mm. alam kung meron silang mga iba't ibang nag-work para sa kanila, pero yun nga, Mm. I think ano yun net profit or revenue na nila yun sa Mm. agency. So, Mm. ano yun? Tawag dito, combined income. Hindi lang dun sa Yep, isang... Okay, got it, hindi lang sa got it. isang client. Yeah, yun Possible yung nga. Possible. mm, 500K. Attainable. oo Mm. naman. Oo. Attainable naman yan. Sige, himayin na natin yung topic na yan, no? Ah, Gaano ba ka-common, sir, yung yung sa Filipino VA na okay. maka-earn? Ito hindi yung 500,000 muna, yung 6 digits, like 6 digit man. 100,000, oh. Tapos ano yung mga factors na in play? Katulad nung kanina, sinabi mo na 3 to 4 years pa bago niya na-attain yun. Ano kaya yung mga factors in play na ma-achieve ng mga Filipino VA katulad natin, yung Yeah. 6-figure income? Okay. So, eto hindi muna natin pag-usapan yung mga nag-agency na yung may Mm-mm. sarili ng Mm-mm. company. So, kung as a VA ako, kunwari, nag-start pa lang ako, tapos sabihin natin di ako nagtayo ng agency. Siguro ako in short answer, ang pinaka matagal or pinaka mabilis na nakuha ko yung 6 digits is around mga 5 to 6 years ng pag-VA or Mm. pag-SEO VA. So, yun ang pinakasagot ko doon. Okay. Ngayon, common ba yun? Nakadepende lahat sa skills tsaka sa experience. Yan. Oo, skills. Oo. Skills Tsaka number one. Mm. tsaka kung paano mo ibinebenta yung sarili mo. So, Mm. kasi, oo, merong iba na mga VAs na magagaling, marurunong, pero kumbaga parang nagwo-work pa rin sila dun sa comfort zone nila. Yan, Mm. hindi sila Mm. sanay na ibenta yung sarili nila sa client, na Mm. tipong mas mataas, ganun, medyo takot silang, ano ba Magsabi tawag dito? ng mataas na rate. Oo, mataas ng rate or Oo. mag-job hop, 'di ba yung mga iba nagja-job Mm. hop sila, parang kuha sila Mm. ng ibang trabaho kasi mas mataas yung offer doon, ganun. Mm. So, well, isa na ako doon, I would say, na medyo takot Mm. talaga ako dati, nung time na yun na nagta-transition pa lang ako takot ako na kumuha ng ibang client. Parang mas gusto ko sa isip ko, long term yung client ko every time na kukuha ko ng client sa Upwork or sa mga ibang online job platform. At the Mm. same time sa Upwork kasi, syempre parang pinapangalagaan mo yung profile mo dun Kaya Oo, kung gusto yung mo, bibigay na reviews. Oh. oo, kaya gusto mo medyo Mm. long term ka na ginagawa mo. So, Mm. ayun. Ngayon, yung mga factors, bukod sa experience, sa skills, yun nga, yung kung paano, ability mo paano ibenta yung sarili mo. Mm. Tsaka, ngayon, natututunan ko na kung paano mag-build ng online presence. So, Yan, yan. isa rin yan Mm. sa mga factor na magpapabilis ng, ng achievement mo dito sa industry natin. Kasi pag Mm. nagbi-build ka na ng brand mo, sarili mong online presence, parang
yung client sila na yung mismong kokontak sa'yo eh. Hindi mo na kailangan na mag-outreach sa kanila minsan. Pag nakita Mm. nila na may pinopost ka palagi like case studies mo, mga experience Mm. mo sa ganitong client, minsan sila pa yung magkokontak sa'yo. Ayun, Yan. Oo. yun yung mga factors na naiisip ko sa ngayon ah. Mm. Sige, dagdag ako ng konti. Tingin ko rin sir, malaking factor din kung nasan yung clientele mo. Like, nasang Okay. lugar. Kasi may, Oo naman. may referral ako recently lang galing, sa Indonesia naman siya. So, iba Ah, yung currency ba ng pera, tsaka yung oo. kung magkano yung rate ng SEO doon sa particular na lugar na yun. Siguro magandang matarget. Usually, ang tatarget naman na malalaking magbigay is, number one, siguro US. Tapos Mm-mm. Australia and then Yan, mga UK ganyan. UK. So pag nandyan yung mga kliyente mo, medyo malalaki yung binibigay niyan. Depende pa yan sa skills na meron ka, sabi nga ni sir. Tapos siguro when it terms to skills, depende rin sa specialization mo nung Mm. skills na meron ka. Yung sa industry natin sa SEO, right now, medyo mataas din yung demand but also at the same time, mataas din yung binibigay ng mga nasabi nating countries kanina. So, yun, napaka-importanteng malaman mo din. Kasi ito rin, recently, meron na naman akong isang referral din from Africa naman. So, may mga parang tours ay yung tawag dito, tours yung pinaka-business nila. So, gusto mong ipa-SEO. So, yun, medyo mababa yung magiging hit doon. So, in terms of, yun nga, may referral ako. Siguro, depende rin sa dami ng network. Yung sa network mo, kasi sabi nga ni Sir kanina, inaayos niya ngayon is yung branding niya, basically. No, nagpapakita na siya ng mga case studies and also yung network mo, kung gaano na ba kalaki rin yung network mo. Kasi yung network mo, bibigyan ka ng referrals yan for sure. No, Mm. ayun. And siguro lastly, connect ko ulit dun sa specialization, yung continuous learning. The more na marami kang the more na marami kang skills na pwedeng yung connected din sa specialization na kinukuha mo. Kasi ngayon nakikita ko sa LinkedIn yung mga job description, pahaba na ng pahaba yung yung mga tawag dito, yung mga pinapagawa. So siguro kahit konting hint lang na alam mo kung paano gawin yun. Lalo na sa atin sa SEO, like marunong ka ng konting CRO, conversion rate optimization. Siguro, yun, tas UI UX, mga ganun, mga simple lang naman na pwede mong i-add on top Ah, of your specialization skills. Tataas meron pa yung pa. ano, ay Oh, sorry, add ko lang yung oo. data analytics. Yan, mga ganyan. Meron akong naging Mm. work na naka-focus lang diyan tapos ginagawa ko lang siya like once every month. Pero ang Oo, rate ko doon medyo kumbaga mataas. mataas. Oo. Oh, di ba? Kasi Oo. kumbaga pag-update lang ng SEO report yun at saka ng Looker Studio. So, 'di ba? Oo. Example Laki, lang. laking bagay yan. So, Ah, yun yung makakapag-add up ng road mo to six figures. Kasi yep. si Sir Gab, seven figures na yun eh. Like, So, eh, malabo pa. sige, sige. Sir, ano kaya yung mga biggest misconception? Kasi magkakaroon ng maraming misconception yung mga nakapanood nung nung Well, video sa mm, KMJS. yes, So, ano kaya yung mga biggest misconception sa ah, sa pag-work as a BA? yung based sa mga nababasa ko sa mga Mm. groups na Mm. freelance groups, pati yung mga, alam mo yung mga reaction nila sa TikTok. Medyo nagte-TikTok na rin kasi tayo ngayon. Yeah, yan. Nakikita natin dun na parang dahil dun sa pagkakalagay sa mainstream media ng virtual assistant or ng freelancing, para Mm. bang natakot sila. Itong pinakauna, natakot sila kasi magiging saturated yung market, sabi nila. Mm. Mas maraming magiging mag-e-enggan yung mga tao na mag-VA, so mas marami din yung magiging competition nila. Mm. While that's true, pero hindi rin naman ibig sabihin no na dahil ikaw matagal ka na dyan, tas may experience ka na, ma-outrank ka ng mga, or na Bago. ma-outperform ka ng mga bago. Siyempre, the Mm. more na upskill ka, pati yung experience mo tumataas, mas lalo kang advantage kaysa sa kanila, di ba? Mm. Totoo Pangalawa yung naman. pangalawa yung nabasa ko din, parang natakot na sila kasi baka daw habulin ng BIR Yan. yung mga VA. Matay, matay. Oh. Kasi lately, 'di ba, nagtaas na nga ng 12%. Para to dun sa mga pala to, yung mga digital products, no, yung mga Netflix, Mm. ganyan, Mm. mga yung sa Lazada, Shopee. So, ito yung para doon sa mga provider na outside the Philippines, sila pala yung nag 12%. Anyway, dahil nga doon, nasabay pa kasi, so parang natatakot yung mga VA na habulin na sila ng BIR na Mm. magiging mahigpit na sa kanila.
Kumbaga, pagka Mm. may nakita na, okay, may trabaho ka pala online, tapos hindi ka naman nagbabayad ng tax mo, tax evasion case. So, Yan. ayan, nagkaroon ng ganun. Kaya siguro rin isa sa mga malalaking factor yun, bakit nag-trending to yung topic na to. Mm. Okay? Doon naman sa mga hindi VA or nag-start mag-VA or gusto pa rin matutong mag-VA, parang nagkaroon naman ng misconception dahil kay KMJS na napakadali lang pasukin ng VA, no? Yan. Oo. In fact, napakahirap pumasok sa VA lalo na kapag kunyari bagong graduate ka lang tapos wala ka pa namang kaalam-alam sa industry. Mm. Hindi mo pa alam kung saan ka mag-a-apply, 'di ba? Mm. Or paano ka gagawa ng portfolio mo or Portfolio. Yan. ng curriculum vitae mo. Mm. So, tapos ang naisip pa nila dahil nga ganun yung mga nagiging tagline sa KMJS sa GMA, parang lahat ba ng VA nakakakuha ng six figures? Yan. Easy money ba? Ganyan. Oo. Oo. I mean, well, hindi naman kasi pare-parehas. May mga kilala nga ako na matagal na nag-VA pero kumbaga hindi rin umaangat yung nila yung Oo. rate nila Oo. Ganun. Tapos akala din nila na walang stress. Akala nila madali lang Oo, kala na Ay, wala flexible yung hours ko. Okay na okay to, Ah, parang ganun. Di ba? Kumbaga, Hindi nila alam, hirap mag-manage ang oras. tsaka yung parang hindi mo kasi kaharap yung boss mo, hindi ka na-stress, parang Mm. hindi naman ganun dito Kadalasan nga pagka may meeting ako, lagi akong kinakabahan. Hanggang ngayon, kinakabahan pa rin ako pag nagmi-meeting. Lalo na pag, lalo na pag may Google algorithm update. No? Ayan, Tapos, ganyan. Lalo pag bumababa yung traffic, tsaka oh, yan, revenue. yan, yan. Anyway, Ganun yung yan. mga naging Mm. misconception ng na to, episode Mm. na to. Tingin ko, siguro add lang akong isa. May mga nakikita kasi ako na, yung di ba, halimbawa, nakita nila to sa KMJS, sabi ko, uy, tapos nag-search sila sa Facebook kaya sa Google ng Ah, VA certification ah, course. Yan. yan, Tapos yan. pagkatapos nung VA certification course, nakuha na nila yung certificate. Tingin Ah, nila, okay na yun. okay na yan. Kumaga yun na yung ticket ko para maging VA, hindi ganun, mga kaibigan. Dapat yung kaninang sinabi natin is continuous learning. So kung gusto mong lumaki yung income mo dito sa industry na to ng pagiging VA, you need to specialize and also learn more. Hindi ka titigil. So ang hirap nun kasi flexible hours ka nga and most of the time yung mga sinabi nating countries kanina, AU iba yung oras pero medyo malapit sa atin. Pero pag US yung client mo, so panggabi. So paano ka pa mag-aaral, 'di ba? So kailangan mong hati-hatiin 'yun. So medyo Mm. mahirap. Mahirap guys, hindi to easy breezy na tingin nyo pagpasok nyo okay na agad, six figures ka na agad. Hindi! Ito ba pala isa sa mga importante na dapat nating banggitin Uh, dito is mm, yung dahil nga sa nag-trending to, nag-viral, may sabi mo nga may mga tao magse-search ng mga VA courses mm, Magiging mm, parang naman to, opportunity naman doon sa mga iba na masasamang may binabalak na like mag-offer kunwari ng course pero yung pala or mag-hire pero yung pala sila yung magbabayad, parang ganun. mm, Nagbibigay ng dami. opportunity as a VA pero pala fake o kaya networking pala o kaya yung mga ganun. May naririnig ako Oo, before na ganun Especially ang nadadali nito yung mga syempre wala pa experience. Kunyari sa oo. Facebook nakita dito, we are hiring VAs, ganyan, we need 8, ganyan. Tapos mag-a-apply ka, nun pala pagbabayarin ka pa. Sabi ko, anong klaseng trabaho yan na ikaw yung magbabayad? Kaya nga, yung mga internship na gano'n may mga nagsusumbong nga rin sa akin na ganyan. Sabi, sir, buti sa inyo walang bayad yung Ay, internship. Ba't dun sa, may ba't bayad gano'n? yun. Grabe naman. Wala. Saan bang group yan para Oh, joke mablock lang, joke lang. natin. Masabihan natin yung mga 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 sugat admin. natin. Tsaka mga admin doon sa wag sanang ma-approve. Kasi marami rin talagang yun nga, unfortunately, maraming na huhook sa ganun kasi akala nila after din nun may work na sila So, hindi naman natin masisisi yung mga bago. So, kinig lang kayo lagi sa podcast namin guys para May malugyo, guidance. malugyo sa tamad daan. Anyway, moving on sir. For someone na bago sa BA industry, so ito medyo bago na sa industry para magkaroon sila ng expectation dun sa typical income. Ano Okay. kaya yung progression nun, sir? Yung kanina sinabi Ah, natin, ikaw pala sinabi mo around 4 to 6 for years six mo years. bago na. So how long kaya para Ah, makuha talaga yung parang 6 figures? okay. Since trending tong topic na to, Mm-mm. ayoko maging parang sugarcoat
Siguro sasabihin ko Mm. talaga kung ano yung knowledge ko. Yan. At the same Oo. time, specific to Oo. So, makinig kayo mabuti. Okay, so, pag BA ka and when you're starting out na wala ka pa talagang specialization, I would say, Mm. like, nyari, ngayon ka pa lang nag-upload ng resume mo sa Upwork or sa Online Jobs PH or sa mga iba pa, yung sinashare ni Coach Adrian na, na Mm. platform, yung legit, ano ba yung mga iba, Mm. work from home jobs, etc. Oo, Siguro, madami. ang rate ng, diyan, mga VA, baka, swerte ka na kung makakuha ka ng $2 to $3 per hour. Per hour. Kasi Mm. saying na 0 to or less than 1 year experience ka pa lang. Mm. Gano'n. Tsaka yung hindi ka pa ganun ka-specialize nga. So, after 1 year siguro, 1 to 3 years, sabihin ko ang rate na normal na nakukuha is mga Mm. $3 to $5. Mm. Siguro ito medyo nag-start ka na mag-build ng ng personalization ng specialization dito. Kaya like Mm. nyari link builder ka o kaya technical SEO ka o kaya yun. Mm. Kung ano man yung ginagawa mo, data analyst. So Mm. $3 to $5 yan pagka mga 3 years pababa Pero experience. parang yung specialization nila dito parang entry level pa lang, no? Pwede ring entry level, oo. Oo, sige. Mm. Tsaka depende naman to talaga sa client kung anong sabi mga location. Oo, Dito sa location. Philippines, may mga nag-hire din ng VA dito na local sa Philippines. Oo. Kadalasan, kasi inaano nila yun sa rate dito. yung minimum rate. Binibase nila, no? Oo, binibase nila dito yan Kaya, mas mataas pa rin talaga kapag ka sa international client. Oo. Okay, so yung mga May sasabihin ako tungkol dyan mamaya. Sige. Yung mga May specialization naman na 3 to plus, 3 years pataas na yung medyo expert ka na. Siguro, I would say na ang hourly rate mo na dapat yan, nasa $8 pataas na yan. Ganun. So, 400. yun. Doon mo makukuha yung yung 6 digits mo pag nandun ka na sa 3 to 4 or 3 to 5 years na pag-work. Experience. Depende pa to sa sa bilis mong mag-market ng sarili mo tsaka bilis mong matuto. Kasi meron akong kilala na naging subordinate ko dati na halos sa loob lang ng 1 year na pa 6 digits niya yung sweldo niya kasi ang ginawa niya while nagle-learn siya, nag-a-apply siya sa iba. Kumbaga inaano niya kung sino yung magbibigay sa kanya ng mas mataas na rate. And then pagkatapos nun, hanap na naman. Ganun yung ginagawa. Pero hindi ko sinasuggest yun kasi expert lang ang gumagawa nun. Kumbaga yung mga marunong lang talaga magbenta ng sarili. Sarili nila, tama. Mabibilis yung fast learner talaga. So, kung hindi ka ganun, slowly but surely mas okay. Oo, tama, So, tama. Medyo matagal din yung timeline, no? Kaya lang, yung iba sa atin kasi, ang gusto is easy money. Parang mabilisan. Kakakuha lang ng course, 6 digits kagad ang gusto. Oo, tapos may nakikita ako, pinipeke na yung, alam mo yun, bawa sa LinkedIn. Yung mga experience. Ayan. Kasi madali lang ilagay Madali lang naman ilagay Pag kinumpute mo, lagpas sa sobra sa birth date niya, no? may gano'n kasi madali mong mamanipulate Tsaka yung kanina sir, sinabi mo kanina yung sa rate ng mga sa Pilipinas na nag-BBA. May nakita ako dati, hindi ko alam kung pumutok yung issue na yon, yung kay Franklin something. Yung siya, ina-outsource sa kanya sa ibang bansa. So ito ibang usapan na naman to Pero ganun yung nangyayari. Kaya medyo mababa yung naibibigay din sa Kaya walang gano'n nag-a-apply sa Philippine-based na VA kasi medyo maliit nga yung binibigay. But if you're in your first year, pwede mo na siyang gawing stepping stone din. Kumukuha pa lang na experience, no? Matuto ka rin sa ins and out. Kaya ayun, tama yung sinabi ni sir. Pero yung sa'yo sir, yung range mo dito, umabot ka ng 5 ba? Tama? 5 years? Saan? Sa 5 years. Para makuha yung 6 digits. Okay. Medyo matagal din. Pero, hindi pa combined income yun ng wife mo? Hindi. Yun sa akin lang yan. Sa'yo lang yun. As in, isang client lang yung pinag-uusapan natin. Kasi alam mo naman, may mga iba pang strategy ang mga VA katulad natin na minsan multiple clients tayo na hanggat kaya naman nating mag-produce. Yung minsan workload. Naman, may mga project-based naman so hindi kailangan ng time tracker nung ganun. So pagka kinumpute mo yun, mabilis lang, kumbaga. Nice. Sige sir. Pag-usapan naman natin sir yung specialization ng skills, yung mga certifications na nakukuha, tsaka yung experience. Paano siya nakaka-influence sa
VA's earning potential. Okay, so kanina nabanggit naman na natin yung specialization, napaka-importante talaga para Mm-mm. masabi mong makakapag ano ka ng mas mataas na rate. Kasi kung Mm-mm. hindi mo gagawin talaga yun, baka matatagalan ka na magpataas ng rate kapag pare-pares lang yung ginagawa mo, like puro data entry lang, ganun. Mm-mm. Or Mm-mm. finding email, lead generations, puro ganyan lang. Hindi naman sa inaano natin sila, pero nag-start din tayo doon at Mm-mm. nag-learn din tayo para mas madagdagan. So, syempre, higher rates for mas expertise na niche. So, let's say, Mm-mm. ito nga, SEO, mas mataas yung rate dito kaysa yung co-compare mo sa general VA. Kasi nga, Mm-mm. may ano na dito, expertise na. Like, kailangan marunong ka sa technical, di ba? Marunong ka sa Mm-mm. link building, and then yung pagmamanage ng mga tao sa isang agency. Ganun. Mm-mm. At pag meron ka ring skills, syempre meron kang confidence na mag-offer ng mga premium services. 'Di ba? Yan, oo. Kunyari, gusto mo mag-productize service ka na, pwede yun. Then get multiple clients. Yan yung mga pwede mong gawin. Mm-mm. So Yung yung sa... Mm-mm. Sorry, go. pag-usapan ko na sana yung sa certifications eh. Mm-mm. By the Sige, way, sir. yung sa certifications, well, syempre kung ano yung gusto mo na job, yun yung kuhanin mong related dapat yung certificate. Oo. So example na lang, nung nag-start ako, hindi pa naman talaga ako nag-enroll sa mga courses nun kasi Mm-mm. medyo natutunan ko naman yung SEO skills na fundamentals doon sa corporate job ko. Tapos syempre research. Pero may kinuha akong mga ano nun certification like Google Analytics. Yan, kinuha ko yan Yan, yung sa oo. Google Analytics. Free lang yan pero ang laki yung impact niyan kapag pinakita mo sa client na marunong ka niyan. Mm-mm. Tapos yung HubSpot CRM Mga libre na yan, oo. mga inbound marketing yan. Kinuha ko Mm-mm. rin yan ng time na yun kasi wala lang para pandagdag sa Portfolio, oo. kasi nakaka-build ng trust yun sa client kapag nakikita Mm-mm. nila. Kasi nag-expand ka ng knowledge mo eh. So, magandang makita yan. Oo. Yun. Ikaw, may i-add ka ba doon? Sa siguro, bigyan ko sila ng parang high level din ng specialization ng skills. Sa Mm. skill set kasi, lagi to throughout time, kahit hindi pa ngayon na may SEO or what, kahit sa ibang industry, yung dami ng problema at kung gaano ka-complex yung problema na kaya mong isolve, ganun kalaki yung bayad sa'yo. So, Mhm. dun nagpo-fall under yung specialization ng skill. So, sa SEO kasi, marami pang specialization yan. Like, sa SaaS company ka ba? Sa SaaS type ka ba ng SEO? Sa local SEO ka ba? Ganyan. So, siguro magdidig ka pa deeper ng specialization mo when it comes to doing SEO. Mas malaki, lalo yung bayad mo. Kasi, at some point, kapag ka na siguro nasa 4 years, 5 years ka na ng experience mo sa SEO, pwede ka nang offer ng services like consultation. Magiging SEO consultant ka na for a particular company. Kung sa e-commerce ka palagi, so marami ako nakikitang ganito sa LinkedIn na mga SEO for e-commerce lang talaga, nagiging consultant sila at as time goes by. Kasi pina-follow ko na sila dati pa eh. So nakikita ko yung evolution ng nila, ng portfolio nila. Tas sa atin naman, as Filipino VAs, kapag ka ganun na yung level of competency mo sa skill mo, so nagmamature na siya, di ba? Kumukuha ka ng maraming skills, tataas yung income opportunity mo. 'Di ba? Baka pwede ka nang sumabay dun sa mga taga-US din na SEO. So, 'yun, madadagdag ko. Tapos yung sa certifications, ako naman, yung experience ko naman, nagsimula ako sa YouTube University. So, Mhm. marami akong pinapollow sa YouTube para manood kung paano gawin yung SEO. So, hinahati ko yung oras ko between job and sa pag-aaral. You can listen dun sa second episode namin about how I get the job in Canva. So, Yan. yun. Pwede nyong matutunan yun. Tapos, bumili ako ng certification na worth, basta, medyo malaki siya. So, 6 figures yung na yun. And hulugan naman. So, Mhm. habang kumukuha ako ng kliyente ko, yung kinikita ko dun sa kliyente ko is pinapanghulog ko dun sa certification na medyo prestigious siya in a sense and nakaka-proud para makuha yun. And then, pwede mo na siyang ilagay dun sa sa portfolio mo. Tapos yung sinabi din ni Sir kanina, napakadaming free na certifications na pwedeng makuha. So sa local SEO, pwede rin sa Bright Local, meron silang certification course and also sa SEMrush, pwede nyong i-check yan. Siguro ilalagay na lang namin sa show notes nito. Ayun, yun lang naman yung madadagdag ko, sir. Okay. Baka Nice. meron ka pang nakuwang something. Okay. Sige, additional na lang parang Mm. siguro yung isa sa pinaka malaking influence din sa experience Mm. ko
kung paano ako Mm-mm. nakapagpataas ng rate as a SEO VA is yung Mm. experience na rin. Kasi the Mm-mm. more na mas mataas yung experience mo, the more na mas marami ka ng like naparank na website, 'di ba? Mas Mm. Mm. may case studies ka na. And Yan. syempre, pag may proven result ka, mas madali yun makakakuha Yan ng ang client, napaka the 'di best. ba? Oh, case Ah, studies. Oh. case Tsaka studies. yung sa experience kasi sir, 'di ba, halimbawa pag sa interview, malalaman mong Agad. experience eh. Alam ko agency owner ka pag nag-i-interview ka, 'di ba? Yep, yep. Malalaman mo right off the bat kung Pag niloloko experience ka ba lang eh. tong pagbabola-bola lang tapos kunyari magbibigay ka ng tanong tapos nagta-type ka pala sa ChatGPT, no? Ano yan? So May parang ganoon. Oh. may kwento ako dyan eh. Okay. Experience ko din to nung nag-i-start pa lang ako. Yun nga, yung sa company na sinasabi ko na black hat siya. Tapos, Oo. ang nag-interview kasi sa akin nun, well, ano ba? Para siyang project manager na may alam siya sa SEO pero hindi naman siya ganun ka-expert. So, yun yung pinaka-umpisa kong interview as a freelance. Pinoy din to. Tapos parang lately, chinat niya ako, sabi niya sa akin, nung in-interview kita nung una ka nag-work, sabi niya, alam kung ano lang yung pinagsasasabi mo nun eh. Sabi niya ganun sa akin. Sabi niya, Oh, tapos ngayon, nagsasalita ka na sa mga conferences. ang galing, oh. Ayos. So, memorable Oh, pala ako yun sa kanya kasi oo. parang sa bagay, kung siya yung nag-interview talaga sa akin, at least siya yung pinakauna na naging nagpapasok bigay sa akin ng opportunity na maging SEO Mm, freelance. nice. Kulit eh, no? Yan, sir. So, nag-share ka na rin ng mga real life na Ay, example. Oh, ano kaya yung mga real life challenges na kinakaharap ng mga okay. VAs na Ah, nagtatry na magkaroon ng six-figure incomes? Iyon. Oo. Kasi dito, isa sa mga tawag dito, challenges na nakukuha. Kapag ka naririnig mo yung mga ganyang achievements sa iba, Mm-mm. parang in a way nagkakaroon ka ng inspiration pero at the same time naiinggit ka rin sa kanila, 'di ba? Aminin Mm, natin 'yan mm-mm. kasi nag-start ako talagang pag naririnig ko, oh, nakakuha siya ng ganun, samantalang ako ganito lang ako pero ilang years Yan, na ako, like oo. 5 years na ako nagwo-work sa SEO pero yung parang Mm-mm. ganun. So, iisip ka ngayon ng way, ano dapat kong gawin para makaalis dito sa ganitong comfort zone? Kailangan ko ba Mm-mm. mag-resign? Naku, baka maraming mag-resign ngayon. Anyway, anyway, depende sa inyo 'yan kung kaya nyo i-market yung sarili nyo. Or, kailangan ko na bang magtaas ng rate? Kailangan ko bang manghingi ako ng additional rate dun sa boss ko? Ganyan. Yan yung Mm-mm. mga talagang no sugar coating. Yan talaga yung may experience nyo kapag nandyan na kayo. Siyempre, may isa pa, ito, hindi na pag-uusapan eh. Yung challenge ng pagbabalance ng multiple clients. Napakahirap Hirap din nga. ito eh. Sa totoo lang Mm-mm. eh. Mm-mm. Dito, mag-iisip ka na rin kung paano mo ba makukumpleto yung mga deliverables, like kailangan mo ba mag-hire ng iba or magpa-outsource sa Mm-mm. iba, ganun. Parang in a way maganda rin siya kasi dito ka na mag-start mag-build ng ng network mo pati ng skills mo as an agency owner. Mm-mm. So, magandang challenge 'yon na na-experience natin. Pero ang bad way lang dito kapag ang iniisip mo lang kumuha ng multiple client pero hindi mo nabibigay yung sa kanila, yung mga Output best yung result. Oo. mm-mm. So, parang hindi siya maganda para sa akin na ganun yung kalalabasan ng ng strategy mo para Mm-mm. makapagpataas ka lang ng income. Hindi siya Mm-mm. worth it sa future. Mm. Well, meron pa akong naisip na mga challenge. Eto, yung hindi kasi consistent talaga eh. Minsan sabihin mo, kumikita ka ng 6 digits, 'di ba? Pero Mm-mm. may isang client na mawawala next month. Ganun. For a So reason na hindi mo three alam. digits ka. Oo. Back to 3 digits ka. Nag-ano ka pa naman, kumuha ka pa naman ng sasakyan, kumuha pa naman ng bahay, yari ka dun. Patay ka. Mm. Hindi, ito talagang mahirap siya. So, kailangan nyo rin magiging, sa mga decision making, kailangan matuto Mm-mm. kayo dyan na mag-decide ng maayos. Huwag kayong papasok sa isang situation na alam nyong may potential na ikabagsak nyo ng career nyo, pati na rin ng nyo, ng pagiging tao. So, magkaroon kayo ng core values nyo pagdating sa pag-VA kasi Mm-mm. importante yan dahil since wala ngang company, di ba yung mga company may core values. As a VA, Mm-mm. kailangan magkaroon ka rin ng sarili mong core values. Yan. Yan, napaka-importante yan, ako.
ayun lang muna. Sa akin siguro, i-reiterate ko lang din yung kanina, yung parang magiging hurdles mo pagka, kunyari, nasa 99,999 ka na ano, papataasin mo pa yung potential income mo. So, 5 digits ka pa lang, no? Gusto mo na maging 100,000. Eh, pinalabas tong KMJS ngayon. Yung naiisip kanina nung mga ano na magkakaroon ng market saturation, tinatawag, sa ano BA industry. So, siguro magiging problem yon sa atin in a sense na maraming papasok pa na newcomers dito sa industry natin in BA in general, hindi lang sa SEO. So nagkakaroon na rin siguro ng market saturation, but still hoping, hindi man hoping, pero tingin ko magkakaroon ng balancing ulit yan, lalo na may AI ngayon. So magiging parang magkakaroon ng ano ng aangat kung sino ba talaga yung mga marurunong talaga dun sa ginagawa nila. So don't worry about market saturation masyado. And speaking about dun sa market saturation, yung client acquisition din, yung pagkuha ng mga clients, medyo mahirap kung madami ng, kasi di ba parang demand and supply lang yan eh. So maraming supply ng BA and medyo konti yung demand. So yung iba na tawag ito na lalagay ng mga job posting, ang bababa na ng ano, ng binibigay na rate. Rate. Dahil nga madaming BA, ay hindi, sige, okay, kung hindi ko ito makukuha, okay lang. Ako na, ano, ibang, Marami naman dyan. marami naman dyan, maraming naghahanap sa, ano nga yung mga, ano, OLJ, mga ganun, yung mga, Sa may OLJ. marami pang gumagawa ng accounts eh. So, ibig sabihin, marami pang BA na pwedeng makuha. Kaya okay lang, kahit babaan ko to, kahit $2 lang, para sa napakadaming, ano, job or job description, kung ano yung mga pinapagawa nila, di ba? So, ayun. Ano pa ba? Siguro, skill gap yung isa rin sa mga ano real life challenges na parang kung gusto mong mag 6 digits pero hindi ka talaga ayaw mo yun, hindi mo pinupush yung sarili mo na specialize, hindi ka rin talaga ano tawag ito, hindi mo makukuha agad yung 6 digits na hinahangad mo. Not unless siguro ano, ma-promote ka or something dun sa kinuha mo na VA job. Like kung general VA ka, magiging executive assistant ka ng CEO, possible naman, 'di ba? So ayun. Anyway, ano sir yung ano risk nung ginawa ng ano KMJS dun sa ano pagkakaroon ng ganong income potential na Yeah. 500,000 tama? So Oo. ano paano kaya yun Si- nakakaapekto yun sa industry natin? Siyempre, yun nga, sabi mo, papasok na yung mga newcomers, mas madami tayong competition. Pero, Mm. ano kumbaga kung i-compare mo siya sa corporate job mo, tapos, kumbaga, kung may corporate job ka, tapos gusto mo mag-BA kasi nakita mo sa KMJS na 6 digits, parang mag-isip-isip ka kasi may mga, ano tayo dyan, advantage disadvantage. Kasi pag sa corporate job, di ba, may mga benefits ka nakukuha dyan. Secured. Di Mm. ba? Pero kapag nag-freelance ka, dapat alam mo na walang mga benefits dito. Kumbaga, ikaw yung sarili mong mag-isa ka lang na magbabayad ng mga, ano ba, Taxes, taxes mo, insurance government, mo, mm. o mga ganun. So, dapat alam mo yun pagka pumasok ka dito. Mm. And yung iba, nagkakaroon nga sila ng mga unrealistic expectation Yan, kasi yan. akala nila Mm. dito, ganun lang kadali eh. Mm. Meron nga isa akong kaibigan dahil nga siguro post ng about SEO tapos yun nga Oo. nauso nga yun sa KMJS na yan. Parang tinanong niya ako kung paano daw ba pumasok diyan. Sabi ko, "Ay, kako, Mm. kailangan mo mag-aral ng ganito Mm. ganyan." So, eto binigyan ko siya ng parang link dun sa Moz kung gusto niya talaga mag-start ng SEO, matutunan ba yung Mm. beginner for beginner. Ngayon, ang sabi niya sa akin, wala daw siyang time mag-aral. Sabi ko, Ganon. sabi ko, hindi ko na siya na-replyan. Sabi ko lang sa isip ko na, okay. Edi, mag-ano ka ako dyan, magtyaga ka sa trabaho mo, huwag ka na mag-isip Oo. mag-freelance. May Pero gusto tuloy hindi, akong uwento rin. marami naman akong, may mga students ako actually na ang trabaho nila dati OFW. Tapos, Mm. nag-aral sila ng SEO. Ngayon, meron na silang trabaho sa SEO. Hindi pa ganun ka-expert, oo, pero nandun na sila. Kumbaga, Mm. nag-aaral sila, kumukuha sila ng client, ini-implement nila yung mga natutunan nila. So, doon hangang-hanga ako sa mga ganun tao. Kasi, I would say, yung ako, swerte ako sa naging career path ko dahil yung course ko, di ba, computer science. Tapos, Mm. yung unang job ko, napunta pa ako sa SEO, hindi ko pa naman alam na ganun kalaki yung pwedeng income dito kapag nagka-experience ka na. Pero, tinuloy ko pa rin. Pero yung mga iba kasi na, kunyari, nurse sila or engineer sila or ayun nga, nag-OFW, tapos bigla silang mag-iisip na mag-freelance na lang. Tapos Oo.
aaralin yung SEO, ganyan. Parang para sa akin napaka-challenging nun and hanga ako sa mga ganun tao na meron silang eagerness na Mm-mm. matuto, pati ituloy yung ano, kahit alam ko mahirap talaga to kasi ako nahirapan din ako nung nag-i-start ako eh. Sila pa kaya na Mm-mm. hindi ganun inline yung kanilang trabaho, di ba? Kaya nga eh. Nakakatawa yung talaga ba? Ganun yung ayaw mo. Ayaw eh. Wala Ay, kang time? mag-aral. Wala kang time? Okay. Hindi. Tawag dito. Share ko lang din, Sir Gab. May sa yung pinag-GGman Mm. ko dati. Yung friend, yung kapatid niya, parang kasi naengganyo rin, nagpo-post din ako paminsan-minsan about dun sa job ko. Tapos Mhm. nagtanong-tanong siya yung income potential, ganyan. Hindi, ganito, ganyan. Napagkwentuhan. Ganyan. Tapos in-endorse siya sa akin yung kapatid niya na matuto ng SEO. Sabi ko, sige, Mhm. i-PM mo pa-PM mo sa akin. Tapos, binigyan ko naman, yung kung sa'yo, Moz, pinakita mo, sa akin, AH Reps. Yung, parang mo Mhm. may academy sila. Sabi ko, Ah. sige, silipin mo to. Kung magustuhan mo, sabihan mo ako. Tapos, hindi yun Mhm. na. Tapos, nagme-message na kami. Tapos, yung asawa niya rin daw is, pumasok na rin doon. Yung parang AH Reps na rin yung pinag-aralan, ganyan. Tapos, mga 2 linggo ata, nag-message siya ulit, parang naghahanap na siya ng job, na parang ine-expect niya, nabibigyan ko na siya ng, kumbaga, Ah. job. Doon nag-expect Part-time. na siya. Oo, part-time na, susweldo na siya agad. Sabi ko, hindi ganun yun. Kung gusto mo talaga, hindi, wala pa kasing application yung natutunan mo sa Ahrefs eh. Tsaka, malamang yung sa Ahrefs, iba rin yung system nun sa system ko. So, ituturo ko pa sa'yo ulit. Kumbaga, parang, ang plano ko sana is i-internship siya. Kung meron talaga siyang eagerness, kumbaga na matuto pa, maging Mhm. in-depth pa. Kumbaga, pre nga lang yung nakuha mo na course eh. So, yung sa akin, dapat, kung ano yung system ko sana, yun din yung i-implement mo. Parang gusto nila na easy lang na makuha agad na syempre may clientele na rin naman ako na pwede silang pumasok agad sa akin na yun na kagad yung gagawin nila. Mag-SEO na sila, ganyan. So, yun nga, nung expectation. Yung mga pinopost din kasi natin minsan na iisip nila na sobrang dali lang eh, no? Hindi nila Ah. naiisip yung pinagdaanan natin bago makuha yung level na meron tayo ngayon eh. So, yun, tama nga. Natatawa lang din talaga ako. Ayun, siguro dagdag na lang din ako dun sa yung tawag dito, yung how might it affect yung industry as a whole. Mhm. Napapansin ko, ito sa industry naman natin as BA SEO, maraming nakakapasok na underqualified practitioners. Mhm. Like, sasabihin nila na SEO expert talaga sila dun sa resume and dun sa tawag dito sa interview. So makakapasa sila dun pero hindi nila alam yung gagawin nila. Like may mga certifications sila from courses. Kahit sa courses ko eh. So meron silang may certification na sila but at the end of the day when they are given a project or yun nga yung campaign, hindi nila alam kung ano rin yung gagawin nila. So nag-expect syempre yung client, 'di ba, na marunong ka na rin talaga. But ang nagiging endpoint nun, magkakaroon ng client distrust. Like, nagkakaroon na ng parang racism din. In a sense, sa kunyari, hindi, Filipino lang yan, gantong rate lang yung ibibigay mo. O, di ba? Mhm. Kasi, syempre, na-experience nila yung bad SEO or Ah. bad practice, sorry. Ano ba? Bad Let's say low experience nila. quality. Oo, low Low quality yung quality work. nakuha nila dati. So, magkakaroon yung premonition tuloy itong mga foreigners na pag Mhm. Pilipino, ganto ganyan. Like sa atin, kapag hindi naman tayo racist, pero usually kasi mga Pakistani. 'Di ba? Mhm. Sabihin na natin sorry kung may mga Pakistani friends tayo na nakakaintindi ng Tagalog. Mostly kasi, ayun nga, yun ang nangyayari. Yung mga underqualified practitioners, ginagawa yung mga black hat pa kung ano yung makakapasok sila kagad sa industry ng BA SEO. So, yun, Mhm. nagkakaroon ng, bukod sa market saturation, nakakapasok yung mga underqualified talaga. And I do hope na mabago yung sistema na yun. Isa yun sa mga, natin parang pinaka-advocate namin ni Sir Gab na mamulat yung SEO industry as a whole, mga Filipino din na, yun, mag-aral pa kayo and also to seek guidance whenever possible dito. Kaya medyo nalulungkot din ako sa SEO industry dahil marami na nga yung ganun. And naririnig ko rin sa iba na ganun nga rin yung nangyayari. Anyway, Sir Gab, sorry, medyo nag-rant na pala ako dito pero baka may dadagdag ka doon. Sorry, sorry. Okay na ako sa ano, question na yun. Yan. Pero ito pala, yung last pala yung natapakan ko na. Pero ikaw na yung magbigay dito, sir. Ano yung advice na mabibigay mo sa
mga tao na yun nga gustong pasukin tong VA. Actually, ang dami na nating advice eh. Dami na. Pero oo, para siguro ano na lang natin, I-summarize na lang summarize. natin. Okay. Mm. Okay, so syempre number one dyan na i-advise ko sa mga gustong pumasok sa VA or sa SEO man or sa kahit anong klaseng online job, bali mag-invest kayo sa skill nyo kasi ito yung magiging weapon nyo along the way kapag kung gusto nyo talaga magpataas ng rate or meron kayong vision na gumawa ng sarili nyong digital marketing agency. Ako, Mm. siguro na gustuhan ko siya nung time na nakakapag-outsource na ako ng trabaho. So parang Mm. doon ko naisip na, uy, mukhang magandang magkaroon ng ng agency kasi nakakapagbigay ako ng opportunity sa iba. Like yung Mm. mga friends ko lang yung binibigyan ko ng work eh. Oo. Parang inintroduce ko sa kanila paano virtual assistant, paano mag-SEO. Mm. Tapos ngayon, sila, may sarili na sila mga client nila. Nice. Kumbaga, kahit Mm. na nag-separate kami ng landas, may naitulong naman ako sa kanila. Like yung May knowledge saka yung impact ka pa skills rin. nila. Mm. Mm. So hanggang ngayon, ganun pa din. Kasi yung mga tinuturuan namin talaga, mga OJT. So, like kinukuha namin sila from OJT pa lang nila sa college. Hanggang ngayon, binibigyan namin sila opportunity para makapag-work. So, ayan. Sana makahanap din kayo ng ganong opportunity, especially kung gusto nyo pumasok sa ganitong trabaho. Mm. Okay. Mm. Siyempre, dapat bukod sa pag-invest nyo ng skill nyo, dapat maging confident kayo. Practice kayo palagi na may pag-usap sa client. Kumbaga, kung ngayon, hindi pa kayo nakikipag-usap sa client, like puro chat-chat lang, email, gano'n, try nyo mag-setup ng meeting minsan and then mag-practice kayo ng mga sasabihin nyo o kaya Mm. umano kayo sa mga interview. Minsan kahit hindi ka naman umaasa na makapasa, nag-i-interview ka pa rin, 'di ba? Para like ma-practice mo lang 'yung communication skills. Kasi Mm. yan din yung makakapagbigay sa'yo ng confidence, parang kapag gusto mo na ibenta yung skills mo sa kanila. So, Mm. yun naman yung ginagawa ko ngayon. Ako yung kumukuha ng sales. Although di ako magaling sa sales eh. Talagang di ako marunong na ano ba to, yung bibigyan ko sila ng ganitong package tapos sasabihin ko na ganito yung kaganda yung maibibigay sa inyo. Hindi ako ganun eh. More on experience yung nagsasalita. Like ako, Mm. papakita ko sa kanila yung case study ko na ganito. Tapos alam na nila kung ano yung potential na maibibigay ko sa kanila kapag hinar nila ako or pag kinuha nila yung service ko. So, Nice. ayun, ganun dapat. Build kayo ng portfolio nyo along the way. Huwag nyong kalimutan na kumuha ng mga screenshots. Mm. Ano ba? Yung mga contact nyo, yung mga previous client nyo or yung mga client nyo ngayon, huwag nyo silang, kumbaga, pagtapos ng contract, tapos na. Siyempre, Mm. dapat medyo may connections pa rin kayo, like i-add nyo sa LinkedIn, ganun. Or kaya mag-request kayo sa kanila ng mga reviews sa ganitong profile, ganyan, sa Mm. LinkedIn or sa Upwork. Para kasing makaka-build din to ng nyo, trustworthy ng profile nyo. Lalo na kapag gusto nyo ng pag-apply sa iba. So, yun. Nice. Yun lang Mm. siguro, bukod dun sa Mm. mga nabigay natin kanina. Yan. Sige, i-summarize ko na lang lahat yun ha. So, number one, assess nyo yung skills nyo and mag-expand kayo ng skill set. Number two, invest kayo sa education. Okay? Napaka-importante nun. Number three, sinabi rin ni Sir God, build a strong portfolio. Siguro showcase nyo yung pag nakakaipon na kayo ng work, so para maka-attract kayo ng bagong clients. Number four, network. So mag-network kayo ng mag-network. Join kayo ng online communities, SEO workout, local SEO masterclass, tapos SEO tutorial Philippines, mga VA type na sa Philippines na mga groups. Join din kayo doon kasi makakakita kayo ng mga tips kung paano rin pasukin yung industry ng VA. Siguro, yung sinabi rin ni Sir kanina, number 5, prioritize communication. So, dapat may marunong kayong makipag-communicate. Lalo na, ibang lahi yung mga kausap natin. Tapos, nakuha ko rin ganyan sinabi ni Sir Gab, stay adaptable sa lahat ng Yan. changes na Ay, mangyayari. tama. Okay. Goods Oo, yan. yun, Sinamarize ko lang. Di, Sinamarize ko lang. maganda nga yun kasi ngayon na nandito na tayo sa age ng AI, kapag hindi ka inadapt yung mga processes, parang baka mapag-iwanan ka eh. Like for Yan. example, isa kang writer ngayon na hanggang ngayon, although meron pa naman ding opportunity na yung mga tao kumukuha pa rin ng 100% written, pero may mga times na minsan naglilin towards na sila sa mga assisted AI writing dahil nga mas mabilis, mas mura, and then mas, kumbaga, nagra-rank naman.
Lalo na kapag, Mm-mm. kasi ganito yan eh, kapag gumamit ka ng AI, yes, napapabilis niya yung process, pero at the same time, nabibigyan ka rin niya ng opportunity para gandahan mo pa kung ano man yung ginagawa Mm. mo. So, Totoo. yun lang. Mukhang magandang topic yan, Coach Gab, para pag-usapan natin sa next episode. Oo, tama ka dyan. So, yun lang. Follow nyo kami sa Facebook, SEO Kwentuhan. Also, sa YouTube din namin. Follow nyo rin kami and nood kayo doon. Pwede nyo siyang mapanood doon and also sa Spotify. Sir Gab, baka may i-endorse ka? Like yung course mo na bago? Ay, oo, meron akong bagong course na Mm-mm. ilalabas ngayon, yung SEO Sprint. Ito yung pinag-usapan ko dun sa WOSCON 2024 Mm-mm. Masterclass. So dito parang ginawa ko na ng process para kung ano yung ginagawa kong process ngayon, matutunan nila. Kung SEO Mm-mm. manager man sila or SEO beginner, perfect para sa kanila yon. Nice, nice. So, SEO Sprint. Nakasale yan ngayon, Sir Gab, no? Hanggang kailan ba Yep, yung sale niya? naka-sale hanggang October 31. Okay, okay. Kailan kaya Mm. natin ito ma-release? Sige, sige. So, yun. Follow nyo lang kami. And stay safe, guys. May bagyo. Palagi may bagyo. Yun lang. Bye-bye. Bye.